Magsisimula ang kwentong ito sa araw na kung saan ang lahat ng mag-aaral ay sumasailalim sa physical strength exam. At ang lahat ng estudyante ay labis na naghahanda kaya naman ang bawat isa ay uminom ng mamahaling stimulant na binili nila mula sa kanilang guro. Pero sa lahat ng mag-aaral ay may namumukod tanging hindi bumili at iyon ay walang iba kundi ang ating bida na si Zhao Chen. Hindi dahil sa ayaw niya kundi dahil sa wala siyang kakayahang bumili ng ganoong kamahal na gamot gayong sobra niyang hirap. Sa pagsisimula ng eksaminasyon ay isa-isa nang umaakyat ang mga estudyante sa pull-up bar na may suot na mga magic wrist weights. Pilit nilang nilalagpasan ang 30 pull-ups na nagawa na nila ngunit ni isa sa kanila ay walang nagtagumpay dahil hanggang doon na lang talaga ang kanilang limitasyon. Pagdating naman ng pagkakataon ni Zhao Chen para sumubok ay palihim nang umisi ang guro dahil gusto nitong gantihan ang ating bida sa ginawa raw nito na hindi pagbili ng gamot. Tahasan na pinabigat ng ilang ulit ng guro ang magic bracelet sa palso ni Zhao Chen pero imbes na mahirapan ito ay kalmado lang nitong ginawa ang eksaminasyon. Habang pinapanood naman ang lahat ang nangyayari ay walang kahirap-hirap niyang tinapos ang mga pull-ups hanggang sa maabot niya ang 100 beses na sinadya niyang maabot. Alam ni Zhao Chen na hindi pa iyon ang limitasyon niya subalit batid niya rin na walang magiging magandang dulot sa kanya kung ipapakita niya ang buo niyang lakas kaya naman minabuti niyang huminto. Nabigla naman ang buong klase sa kanilang nasaksihan at tinatanong nila kung paano raw nalampasan ng isang dukhang walang stimulant kagaya ni Zhao Chen ang mga estudyanteng tulad nila na gumastos ng todo. Bago natin ipagpatuloy ang kwento ay bumalik muna tayo sa nakaraan kung paano nakuha ni Zhao Chen ang hindi niya pangkaraniwan na lakas. Ilang buwan na ang nakararaan si Zhao Chen ay isang mababang uri lamang ng manggagawa na lubog sa utang. At sa desperasyon ni Zhao Chen ay tinangka niyang tumawag sa isang demonyo upang humingi ng kapangyarihan at kayamanan ngunit hindi ganoon kasimple ang naging pakikipagkasundo niya. Habang isinasagawa niya ang ritual ay isang kidlat ang bumagsak mula sa langit at tinapos nito ang kanyang buhay sa isang iglap. Sa susunod naman na sandali ay nagising siya na may matinding sakit ng ulo habang tinatanong ang sarili kung ano ang nangyari at kung nasaan siya. Subalit pagtingin niya sa kanyang reflection ay napasigaw siya sa gulat dahil ibang mukha na ang nakikita niya. Sa itaas naman niya ay may isang higanteng puting puno ang nakatayo at alam niyang walang ganon sa mundo na kanyang kinabibilangan dati kaya naman mas lalong nadagdagan ang kanyang mga katanungan. Habang gulong-gulo naman si Zhao Chen ay isang mahiwagang nilalang ang nagpakita sa kanya at direkta nitong sinasabi na nagtagumpay daw siya sa pagtawag ng isang makapangyarihang nilalang. At bilang gantimpala raw ay mapagkakalubon siya nito ng 3 kahit ano na kahilingan. Sa mga punto namang iyon ay doon pa lang tuluyang nauunawaan ni Zhao Chen ang lahat kung saan napunta siya sa ibang mundo at nasa ibang katauhan na siya ng ibang tao. Sa umpisa inakala ni Zhao Chen na isa siyang bida sa tipikal na kwento ng isang transmigrator at ang lumulutang na aklat ay ang kanyang cheat system na tutulong sa kanya. Ngunit dahil sa labis na kumpiyansa ay naisip niyang 3 kahilingan ay kulang para sa mga gusto niya kaya naman ang una niyang hiniling ay ang magkaroon ng 10 pang karagdagan na kahilingan. Sa sandali namang iyon ay tila natawa ang aklat dahil napansin na nitong iba ang kaluluwang nasa katawan ng kanyang contractor. Nagtaka naman si Zhao Chen dahil wala siyang ideya kung ano ang sinasabi nitong contractor at nang magtatanong na sana siya ay bigla naman siyang natigilan nang makitang unti-unti nang nagbabago ang anyo ng misteryosong aklat sa harap niya. Sa huli ay bumagsak si Zhao Chen sa sobrang panginginig at kasabay nun ay ang pagpapakita ng tunay na itsura ng misteryosong aklat kung saan isa pala itong nakakatakot na demonyo. Habang nanginginig sa takot ay pinilit ni Zhao Chen na magtanong kung ano ang sinasabi nitong contractor at dagdag pa niyang tanong kung sino raw ang kaharap niya. Sumagot naman agad ang demonyo na wala daw karapatan si Zhao Chen na malaman kung sino siya dahil isa lamang daw itong mortal. Ang dapat lang daw malaman ni Zhao Chen ay ang katotohanan ang orihinal na nagmamay-ari daw sa katawan na pinasukan nito ngayon ay mayroong ginawang pakikipagkasunduan sa kanya kapalit ng kaluluwa at katawan nito. Nakuha na raw niya ang kaluluwa nun matapos ang kanilang kasunduan pero ang katawan daw na dapat ay mapupunta sa kanya ay kasalukuyang ninakaw ni Zhao Chen. Ngayon daw ay nais niyang malaman kung ano ang plano ni Zhao Chen dahil sa nakikita niya ay mukhang ang pagkuhalang din sa kaluluwa ng ating bida ang magiging opsyon nila. Mas lalo namang natakot si Zhao Chen nang malaman ang katotohanan at hindi siya makapaniwala na ganito agad ang kakaharapin niya matapos mapadpad sa ibang mundo. Napatakbo si Zhao Chen sa sobrang takot at sinusubukan niyang tumakas gamit ang buo niyang lakas pero isang pitik lang ng daliri ng demonyo ay agad nang nagliyab ang buo niyang katawan kaya naman nabigo siya. Nagsisigaw si Zhao Chen sa sakit at habang pinagmamasdan ng demonyo ang kanyang paghihirap ay agad din itong nagsawa kaya naman napagpasyahan na nito na tapusin ang lahat. Ngunit sa gitna ng pagdurusa ay naalala ni Zhao Chen ang kanyang dating buhay bilang empleyado sa korporasyon kung saan alam niyang magaling siya sa pakikipag-usap pati na rin makipagnegosasyon. Kaya naman sa halip na magmakaawa ay nagbitaw siya ng isang batas mula sa mga contract na nagawa na niya noon sabay tinatakot niya ang demonyo na ito ang lumalabag sa kontrata kung papatayin siya nito ngayon.
Paglilinaw pa ni Zhao Chen na ang paglabag daw ay may karampatan na parusa at bagamat hindi niya raw alam kung sino ang makakagawa nun sa demonyo ay natitiyak niyang mangyayari daw iyon. Natawa naman ang demonyo sa tapang ng isang hamak na si Zhao Chen at tinatanong niya kung talaga bang buo raw ang loob nito na pagbantaan siya. Kalmado naman na sumagot si Zhao Chen na hindi raw ganun ang nasa isip niya dahil ang alam niya lang ay hindi siya maaaring basta-basta na paslangin dahil mayroon pa rin na namamagitan sa kanila na kontrata. Ang nangyayari daw sa kanya ngayon ay isang malaking katibayan doon dahil kung talagang seryoso raw ang demonyo na paslangin ay kanina pa raw sana nito iyon ginawa. Sa mga binitawan naman na salita ni Zhao Chen ay mas lalong natawa ang demonyo dahil sa buong buhay raw nito ay ito raw ang unang beses na mayroong mortal na matapang na nakipagsagutan sa kanya. Matapos tumawa ng malakas ay ngumisi ang demonyo sabay sinabi na pagbibigyan niya raw si Zhao Chen na mabuhay dahil naging interesado siya katapangan nito pero kailangan daw na magkaroon sila ng bagong kontrata. Sa mga oras namang iyon ay lumitaw ang isang kasunduan na labis na nagpabigla kay Zhao Chen gayong hindi nito inaasahan na magtatagumpay siya na magkaroon ng pagkakataon. Muli namang nagsalita ang demonyo para sabihin na nakapagdesisyon na raw siya sa kanilang magiging kasunduan at isa lamang daw ang kahilingan niya na dapat magawa ni Zhao Chen. Napalunok naman si Zhao Chen nang marinig iyon pero ang sumunod na sandali ay nagpalugmok sa kanya nang bigla na lamang gayahin ng demonyo ang ginawa niya kanina. Nakakaloko nitong binanggit na gusto niya raw ng 900 at 99 na karagdagan na kahilingan at pagpapaalala pa nito na wala raw panahon si Zhao Chen para pag-isipan ang pakikipagkasundo sa kanya. Sa susunod daw na 1 minuto na hindi pa nakakapagdesisyon si Zhao Chen ay mawawalan daw ito ng malay at tuluyang mamamatay kaya naman kailangan na raw agad nito na magkaroon ng kasagutan. Hindi naman napigilan ni Zhao Chen na manggigil pero alam niyang wala na siyang pagpipilian pa kaya naman sa huli ay nilagdaan niya ang kontrata gamit ang sariling pangalan at kaluluwa. Kinabukasan ay nakarating siya sa isang maruming apartment habang lasig-lasog ang itsura niya na parang ginulpi ng buong gabi. Wala na ang demonyo sa tabi ni Zhao Chen gayong iniwan na siya nito ng mag-isa matapos ang kasunduan. Nagbili na lang ang demonyo na gawin daw muna ni Zhao Chen ang mga gusto nitong gawin dahil magpapakita na lamang daw siya sa oras na mayroon na siyang kahilingan. Napaisip naman si Zhao Chen sa kanyang sitwasyon dahil napagtanto niyang walang pinagkaiba ang sitwasyon niya sa dati niyang mundo kung saan alipin pa rin siya ng iba. Gayunpaman ay naisip din ni Zhao Chen na walang mangyayari kung magpapalugmok siya kaya naman binuksan na lang niya ang pinto para ipagpatuloy ang kanyang buhay. Subalit nang mabuksan na niya ito ay napansin niyang wasak ang lahat sa loob at nang makapasok siya ay mas tumambad pa sa kanya ang kaguluhan ng buong lugar. Sa mesa naman ay nakita ni Zhao Chen ang isang death note na may pirma ng dugo at nang basahin niya ang nakasulat ay laking gulat niya na sobrang laki pala ng utang na kinasasangkutan ng naiwan sa kanya na pamilya. Habang abala naman si Zhao Chen sa pag-iisip ay biglang isang malakas na hampas ng metal ang tumama sa likod ng kanyang ulo at dahil doon ay bumagsak siya sa hig. Nanggagalaiti naman na tinanong ng umataking lalaki kung saan daw nagtago si Zhao Chen itong mga nakaraan na araw dahil hindi raw nila ito makita. Dagdag pa ng lalaki na hindi rin daw sinasagot ni Zhao Chen ang kanyang mga tawag kaya naman buong akala daw nila ay tumakas na ito sa ibang lugar. Sumulpat naman ang dalawa pang lalaki at mahinahon ng mga ito na sinasabing maghinay-hinay lang daw ang kanilang kasama kay Zhao Chen. Baka raw kasi tuluyan itong mamatay at hindi nila masingil ang kanilang pera na ipinautang dito. Dali-dali namang bumangon si Zhao Chen at tinatanong nito kung sino raw ang tatlong mga lalaki gayong hindi niya raw nakikilala ang mga ito. Sa naging tanong naman ni Zhao Chen ay isang sipa ang sumalubong sa kanya at kasunod nun ay nanggigigil na binanggit ng lalaki na mukhang nakalimot na raw siya kahit na 1 linggo pa lang daw silang hindi mga nagkikita. Habang nagpapatuloy naman ang pangbubabog ng isa ay nagtatawanan naman ang dalawa dahil sobrang hangal daw ng ina ni Zhao Chen dahil halos mamatay na raw ito sa kakabayad ng mga utang para sa isang anak na kagaya ng ating bida. Pahabol pa nila na wala na raw pag-asa pa si Zhao Chen at mukhang magiging basurang walang silbi na lang daw ito habang buhay kagaya raw ng ina nitong hangal. Sa sandali namang iyon ay bumalik ang alaala ni Zhao Chen noong bata pa siya at doon ay sinasabi niya sa kanyang ina na ayaw na raw niyang maging talunan pa. Naalala niyang minsang napanaginipan raw niya ang ina na nagtatrabaho ng walang tigil hanggang sa mapagod ito at mamatay ng tuluyan. Noon pa man ay takot na siyang maging totoo iyon kaya naman sa bawat mga masasakit na salitang sinasabi ng mga lalaki sa kanya ngayon ay labis na dumudurog sa kanya. Subalit nang susuko na sana siya ay bigla na lamang siyang hinawakan ng kanyang ina sa kanyang imahinasyon at sa mga oras na iyon ay tila nabuhayan ang kanyang loob na magpatuloy para tuparin ang kagustuhan niyang hindi na maging talunan. Bumalik ang tagpo sa kasalukuyan at doon ay nagliwanag ang mga mata ni Zhao Chen sa sobrang galit habang pinakikinggan ang mga pangi-insulto ng lalaki sa kanyang ina. Sa kaparehas naman na sandaling iyon ay isang mabilis na suntok ang tumama sa bunganga ng lalaki dahilan para mapatigil ito sa pagsasalita. Tumila po ng walang hiyang lalaki sa di kalayuan na lugar at sa lakas ng impact na naidulot nito ay napabalik-huwas ng balik ang dalawa pang lalaki na palabas na sana.
Sa umpisa ay inakala pa ng isa na si Zhao Chen ang tumalsik pero nang makita nila na ang kasamahan nila ang lumilipad palayo ay para bang huminto ang kani-kanilang mga mundo. Pagkatapos mawala ang alikabok ay mas malinaw nang nakikita ng dalawa ang kanilang kasamahan na halos hindi na makilala pa ang mukha. Wasak ang buong panga nito at masasabi nilang hindi na raw ito kayang ayusin pa ng kahit na anong operasyon. Napatigil ang dalawa sa sobrang pagtataka at tinatanong nila kung paano daw nangyari na ang kasamahan nila ang nasa ganitong kalagayan. Sa kabilang banda naman si Zhao Chen na nagliliyab pa rin sa galit ay tila nagbabago na ang aura kung saan hindi na ito normal kagaya ng dati. Mayroon ding maitim na mana sa katawan ni Zhao Chen at inakala ng dalawa na dulot iyon ng isang pag-angat ng antas kaya naman mukhang swinerte daw ang ating bida. Bigla namang nagsalita si Zhao Chen at nanggagala iti nitong pinatatahimik ang dalawa dahil kanina pa raw siya naiirita sa kanyang mga naririnig. Hindi naman ikinatuwa ng dalawa ang sinabi ni Zhao Chen kaya naman tuturuan daw nila ito ng leksyon para magtanda. Dagdag pa ng isa na kahit lumakas na raw si Zhao Chen ay hindi pa rin iyon sapat para labanan silang dalawa dahil ilang beses daw silang mas malakas kumpara sa kanilang kasamahan na nauna nang bumagsak. Agad naman na naunawaan ni Zhao Chen ang sitwasyon dahil ramdam niyang mas malakas talaga ang dalawa kung pag-uusapan ay ang kanilang mga mana. Pero ganun pa man ay hindi siya natatakot dahil nararamdaman niya rin na kaya niyang lumaban gamit ang espesyal na bilis na taglay-taglay niya ngayon. Nagsimulang umatake ang kalbong lalaki at buong lakas itong nagwasiwas ng isang bakal na tubo mula sa itaas. Ngunit kagaya ng inaasahan ni Zhao Chen ay mas mabilis nga talaga siya dahil nakikita niya na mabagal ang atake ng kalbong lalaki kahit na nasa harap na niya ito. Sa huling sandali ay naiwasan ni Zhao Chen ang atake ng kalbong lalaki at kasunod nun ay sumulpat siya sa likod nito habang nakahanda ng umatake gamit ang nakakamatay na pagtuhod. Wala naman nagawa ang lalaki sa bilis ni Zhao Chen kaya naman buong-buo niya na sinalo ang atake na nagdulot sa kanya ng matinding pinsala. Nang makita naman iyon ng isa pang lalaki ay labis itong nagulantang kaya naman hindi ito agad na nakapag-react. Pero napansin din ng lalaki na pagkakataon na niya upang samantalahin ang nakatalikod na si Zhao Chen kaya naman kahit na nagugulat pa ito ay hindi nito sinayang ang tsansa na umatake. Sa isip-isip ng lalaki ay pupuruhan niya raw ang dibdib ni Zhao Chen upang hindi na ito makagalaw pa subalit ang inaakala nitong mangyayari ay hindi natupad dahil biglang umatake ang ating bida kahit hindi ito nakatingin. Sa nangyari namang iyon ay napuruhan sa dibdib ang lalaki dahilan para mapasuka ito ng dugo at magpagulong-gulong sa sahig. Namutla ang lalaki sa sobrang takot at ayaw pa nitong mamatay kaya naman minabuti nitong magmakaawa kay Zhao Chen. Isiniwalat din ng lalaki na sumusunod lang daw sila sa utos ng kanilang boss na si Lin Yu kaya naman sana raw ay mapatawad sila ni Zhao Chen. Hindi naman nakilala ni Zhao Chen kung sino si Lin Yu pero alam niyang ito ang kanyang pinagkakautangan kaya naman sinabi niya sa lalaki na sabihin daw nito doon na wag na siyang gambalain pa. Dagdag pa ni Zhao Chen na babayaran niya raw ang kanyang utang sa takdang panahon kaya naman magkita-kita na lamang daw sila kapag dala na niya ang pera. Dali-dali namang sumang-ayon ang lalaki at kasunod nun ay inakay na niya palabas ang dalawa niyang kasamahan bago pa man magbago ang isip ni Zhao Chen. Matapos naman makaalis ang tatlong lalaki ay ilang sandali na tumahimik si Zhao Chen at pagkatapos nun ay tinawag niya ang demonyo sabay tinanong kung nanunood ba raw ito. Agad naman na lumabas ang demonyo sa pagtawag ni Zhao Chen at namamangha ito dahil naramdaman daw ng ating bida ang presensya niya. Kalmado namang tumugon si Zhao Chen na nanghula lang daw siya matapos maramdaman kanina ang kakaibang kapangyarihan sa katawan niya. Wala daw siyang ibang maisip kung saan iyon nagmumula kaya naman ang tanging pumasok daw agad sa kanyang ideya ay ang pasikreto siyang tinutulungan ng demonyo. Mayabang naman na inamin ng demonyo na ganun na nga raw ang nangyari at dapat daw na magpasalamat sa kanya si Zhao Chen dahil kung hindi raw niya ito pinahiram ng kaunting kapangyarihan ay baka namatay na raw ito. Sobra namang natuwa ang ating bida sa kanyang nalaman kaya naman masaya niyang tinawag na Boss Goldfinger ang demonyo sabay sinabi na kung mapapahiram daw siya palagi ng kapangyarihan nito ay magagawa na niya ang lahat ng ipag-uutos nito. Bigla namang nagalit si Goldfinger dahil nahihibang na raw si Zhao Chen sa pagnanasa na gamitin lamang ng basta-basta ang kanyang kapangyarihan. Kanina raw ay swinerte lamang si Zhao Chen na magamit ang kanyang kapangyarihan pero kung nagkataon daw na nasobrahan ito sa paggamit ay baka hindi na raw nila nagagawa pa na makapag-usap ngayon. Mabilis naman na nadismaya si Zhao Chen sa sinabi ni Goldfinger dahil buong akala pa naman daw niya ay malaya niyang magagamit ang kapangyarihan na naramdaman niya kanina. Tinanong ni Zhao Chen kung ano raw ang matatanggap niya mula kay Goldfinger para magawa niya ng matiwasay ang mga misyon. Ipinaliwanag naman agad ni Goldfinger na mayroon naman daw matatanggap si Zhao Chen na ibang gantimpala maliban sa kapangyarihan niya pero sa kasalukuyan ay hindi pa lamang daw niya napapag-isipan kung ano yun. Mas lalo naman na nadismaya si Zhao Chen nang marinig ang tinura ni Goldfinger gayong ayaw niya raw umasa sa walang kasiguraduhan. Sa isip-isip naman ni Goldfinger ay labis itong humahanga sa kakayahan ni Zhao Chen dahil hindi siya makapaniwala kung gaano kagaling ginamit ng ating bida ang lakas na iyon. Mukhang may potensyal daw talaga ang ating bida at posibleng ito na raw ang kapalaran na matagal na niyang hinahanap.
Maya-maya pa ay muling nagtanong si Zhao Chen para alamin ang ikalawang hiling ni Goldfinger pati na rin kung ano ang dapat niyang gawin sa mundong ito. Ngunit malamig lang na sumagot si Goldfinger na kalimutan muna daw iyon ng ating bida dahil sa kasalukuyan ay wala pa rin daw itong naiisip patungkol doon. Dagdag pa ni Goldfinger ay malaya daw si Zhao Chen na gawin ang kahit ano na gusto nito kaya naman magkikita na lang daw ulit sila sa susunod. Napabuntong hininga naman ang ating bida dahil alam niyang marami pa siyang kailangang matutunan sa bagong mundong ito at tila hindi rin ganoon kalakas ang bagong katawan na napasukan niya. Kinuha niya ang telepono na pagmamayari ng orihinal na si Zhao Chen upang alamin kung anong klaseng buhay mayroon ito. Pero nakita niyang walang kahit isang mensahe o tawag mula sa pamilya nito ngunit nang buksan niya ang chat ng kapatid ay nanlamig ang kanyang dugo sa kanyang nakita. Nakasulat doon ang isang mensaheng panawagan na kailangan niyang magmadaling pumunta sa hospital dahil bumagsak daw at nawalan ng malay ang kanilang ina. Makalipas ang ilang minuto ay agad na nakarating si Zhao Chen sa ospital at sa pagdating niya doon ay nadatnan niya ang kanyang kapatid na matamlay habang nakaupo sa tabi ng walang malay nilang magulang. Hindi alam ni Zhao Chen kung paano haharapin ang kapatid na babae dahil bukod sa hindi naman niya ito kilala ay alam niyang galit na galit ito sa tunay na may-ari ng katawan. Gayunpaman ay alam din ni Zhao Chen na walang saysay kung di niya ito haharapin kaya naman dahan-dahan siyang lumapit sabay tiningnan ang babaeng nakahiga sa kama. Sa isip-isip ni Zhao Chen ay ito na ang magiging bago niyang ina at kailangan niya itong tanggapin sa ayaw man niya't sa gusto. Hindi naman maiwasan ni Zhao Chen na maalala ang kanyang tunay na ina sa dati niyang mundo gayong bagamat magkaiba ang itsura ng dalawa ay parehas naman daw ang sitwasyon nito bago tuluyang pumanaw ang tunay niyang ina noon. Sa mabigat na damdamin ay humingi siya ng tawad sa kapatid dahil nahuli siya sabay nagtanong kung kamusta na ang kanilang ina. Ngunit ang sagot ng babae ay isang mapait na ngiti puno ng galit at panliliit. Binubuksan nito ang lahat ng dating palusot na ginamit ni Zhao Chen kagaya na lamang ng ang mga kwentong tungkol sa pagte-training at pagsubok niya na pagtawag sa demonyo pati na rin sa mga pangako niyang hindi natupad. Matapos nun ay nanginig ang babae hanggang sa sumabog ito sa matinding hinanakit habang sinasabing halos ikamete daw ng kanilang ina ang kakabayad sa mga utang na ginawa ni Zhao Chen. Tahimik lang ang ating bida sa bawat paninisi sa kanya dahil hindi niya alam ang isasagot para mapakalma ang kanyang kapatid. Sa huli ay pinili na lamang ni Zhao Chen na manahimik at sa bawat salitang naririnig niya ay parang paulit-ulit siyang tinatamaan ng katotohanan kung saan napakawalang kwenta niyang anak kahit hindi naman siya ang tunay na may kasalanan. Mas lalo pang tumindi ang kanyang nararamdaman nang biglang sumigaw ang babae para tanungin kung ano raw siyang klase ng anak dahil hindi man lang daw niyang nagawa na magmadaling pumunta sa ospital matapos may mangyari na masama sa kanilang ina. Dagdag pa nito na ang kapal daw ng mukha niya para pumunta pa pagkalipas ng ilang araw na naghihintay sila. Matapos naman noon ay biglang nanghina ang kapatid niya sabay nagwika ito na sawa na raw sila sa kanya. Iniabot pa nito sa kanya ang isang card na naglalaman ng 6 na buwang panggastos gayong simula daw ngayon ay pinuputol na raw ng mga ito ang lahat ng koneksyon sa kanya. Saad pa ng kapatid na siya na raw ang baalang mag-alaga sa kanilang ina at kalimutan na lang raw sila nito habang buhay. Wala naman na isagot doon si Zhao Chen bagkus nananili lamang itong nakatayo sa gilid dahil hanggang sa mga oras na iyon ay hindi niya alam kung paano magpapaliwanag. Paglabas ng ospital ay tahimik lang si Zhao Chen na naglalakad palayo nang biglang lumitaw si Goldfinger para tanungin kung bakit daw siya nagkakaganyan. Nasaksihan daw ni Goldfinger ang lahat at ramdam daw niya ang bigat ng emosyon sa loob ng ating bida. Nagtanong pa si Goldfinger kung bakit daw labis na nasasaktan si Zhao Chen sa mga salitang iyon kahit na hindi naman daw nito kung ano ang dating mga pamilya nang napasukan nitong katawan. Isa pa ay hindi rin naman daw ang ating bida ang may kasalanan sa mga ginawa kalokohan ng dating si Zhao Chen kaya naman dapat daw ay baliwala na lamang sa kanila ang mga binitawan na salita ng babae kanina. Matamlay naman na napasabi si Zhao Chen na hindi niya raw inaasahan ang pagiging concern sa kanya ni Goldfinger at kasunod ay binanggit niya na ayos lamang siya. Naapektuhan lang daw siya ng bahagya matapos maalala ang kanyang mga nakaraan sa tunay niyang ina. Napangisi naman si Goldfinger sa mga naisagot ni Zhao Chen at pagkatapos nun ay mariin itong sinabi na wag lang daw makakaapekto ang nangyari ngayon sa mga iuutos niya sa susunod. Sa sinabi naman ni Goldfinger ay walang naging tugon si Zhao Chen bagkus nagtanong lamang ito pabalik kung talaga bang may matatanggap siya na gantimpala sa oras na magawa niya ang mga kahilingan. Dagdag pang tanong ni Zhao Chen kung lalakas ba raw siya sa gantimpala na iyon at sa tanong naman ni Zhao Chen ay masayang sumagot ng oo si Goldfinger. Matapos nun ay tumalikod na si Zhao Chen para ipagpatuloy ang paglalakad at sa isip-isip niya ay gagawin niya ang lahat para mabago ang kanyang buhay pati na rin ng kanyang pamilya sa mundong ito. Samantala sa isang nightclub at sinabi ng amo ng mga naniningil ng utang sa kanyang sekretarya na pa-underin agad ang kanilang grupo dahil hindi maghihintay ang kanilang mga kliyente. Ngunit sinabi ng sekretarya na may isang estudyante raw na binugbog ang 3 sa kanilang mga tauhan. Pagkarinig nito ay naalala ng gangster na ang kanyang mga tao ay nangolekta ng bayad bago pa ang takdang oras at kaya tuloy nasira ang kanyang reputasyon.
Sabi ng sekretarya ay paparusahan na lang niya ang mga iyon pero ipinaliwanag din niyang malaking problema ito dahil tinalo ng estudyante ang mga lalaking mas mataas ang antas kaysa sa kanya. Doon ay lubos na nakuha ng balita ang atensyon ng amo at kaya agad niyang kinuha ang ulat na naglalaman ng profile ni Zhao Chen. Inisip niyang mas malakas ang binatilyo kaysa sa inaakala niya at dahil walang kakayahan o galing na makapagpapapanalo sa isang antas 2 laban sa antas 3. Sa huli, inutusan niya ang sekretarya na bantayan si Zhao Chen. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Zhao Chen na nagjo-jogging sa umaga. Nilapitan siya ng kanyang mabait na kapitbahay at inalok ng magandang presyo para sa mga supplement ngunit sinabi ni Zhao Chen na babalik na lang siya mamaya. Napansin ng matanda kung gaano siya ka-energetic at napaisip kung baka may nobya na siya. Ngunit abala lang si Zhao Chen sa pag-aayos ng kanyang katawan at pagpapalakas. Habang nangangalap siya ng impormasyon mula nang siya ay ma-discharge at nalaman niyang ang mga taong may kakayahan ay tinatawag na oracle at nalubog siya sa utang dahil ang mga supplement para lumakas ay sobrang mahal na parang kailangan mong ibenta ang braso at bato mo para lang makabili. Hindi man sigurado kung hanggang saan ang limit niya at napansin niyang mabilis siyang lumalakas sa loob lamang ng ilang araw ng pagsasanay at gamot. Habang iniisip niya ito at may tumawag sa kanya. Nang sagutin niya ay galit na tinig ng kaklase ang narinig niya at pinaalala nitong nakalimutan niyang bumalik gaya ng sinabi ng kanilang guro. Bigla niyang naalala na tuluyan niyang nag-ghost ang mga ito. Kinabukasan sa paaralan ay nalaman niya na may 6 na ranggo mula A hanggang E at kailangang maabot ang pinakamataas na antas sa iyong kasalukuyang ranggo bago ka makalipat sa susunod at isang bagay na nangangailangan ng matinding pagsisikap. Dahil dito na hinati ang mundo sa 5 antas ng lipunan na kung saan ang mga E-rank at karaniwang tao tulad niya ay nasa pinakalabas na layer. Samantala ang mga D-rank pataas ay nasa panloob na layer. Nang matanto niyang isa siyang mababang uri at nagpasya siyang palakasin ang sarili sa lalong madaling panahon para makapasok sa mas mataas na antas. Bigla na lang siyang tinamaan sa likod ng isang Neanderthal gamit ang sipon at tinuwanan siya sa mukha. Biniro pa ng kasama nitong mukha siyang mahina at madali nilang mapapaluhod kahit pareho lang silang level 1 oracle. Naiinis si Zhao Chen at naisip niyang hindi pa rin nawawala ang mga unggoy sa mundong ito. Dumating ang guro at nagsimula ang klase. Pagkatapos at habang nag-iinat sa labas ay naisip niyang maayos naman ang takbo ng buhay paaralan niya. Ngunit tinawag siya ng isang boses mula sa likod. Ilang minuto ang lumipas, nagulat na si Boober Guy nang makita si Zhao Chen na nakikipaglaban sa pinakamalakas sa kanilang klase. Hindi naman nagulat ang kasama niya dahil sanay na itong nakikitang lumalaban si Zhao Chen. Sinabi ng bully kay Zhao Chen na masyado na siyang nagmamagaling dahil lang sa mataas ang grado niya sa pagsusulit at ang tunay na halaga ng isang oracle ay nasusukat sa lakas at ang lakas ng level 1 ay basura raw. Ngunit pinaalala ng kaibigan ni Zhao Chen na level 1 din naman siya at kaya nagalit ang bully at sumugod ng suntok. Madali itong sinalo ni Zhao Chen gamit ang isang kamay at pinilipot ang pulso ng kalaban gamit ang isa pa at sabay tanong kung tapos na ba itong magyabang. Hindi makapaniwala ang bully na nadadala siya at napansin pa niyang parang mas tumangkad si Zhao Chen kaysa dati. Ibinato ni Zhao Chen pabalik ang mga salita nito nasaan ang lakas ang mo at magalang na nagtanong kung maaari na ba niyang wasakin ang mukha nito. Habang pinagpapawisan ng todo ang bully at biglang dumating ang coach at nagalit kay Zhao Chen dahil gumagawa na naman ito ng gulo sa klase. Galit na galit ang coach at tinanong kung plano ba niyang manggulo agad pagbalik niya. Pinilit ni Zhao Chen na magmukhang inosente at sinabi nilang naglalaro lang sila. Hinayla ng bully ang kamay niya palayo at sinabing bitiwan siya. Nang medyo kumalma ang sitwasyon at binalaan siya ng coach sa huling pagkakataon at inutusan ang lahat na pumila para sa pagsubok. Makalipas ang ilang sandali at nagtipon ang mga estudyante sa tabi ng pull-up bar habang nagsimula ng magsalita si Coach Jijia. Pinangako niya ang klase na ang nalalapit na tournament laban sa ibang paaralan ay magdadala ng karangalan sa eskwelahan at magbubukas ng mga oportunidad sa elite. Ngunit sa dulo ng kanyang talumpati ay walang kahihiyang nagbenta pa siya ng sarili niyang miracle supplements na halatang panloloko. Nagsimula ang hamon at nagawang makagawa ng 50 pull-ups ng bully sa isang tira. Hindi naman impressed si Zhao Chen at sinabing parang TikTok challenge lang iyon kaysa totoong pagsubok. Biglang may boses na tumawag sa kanya at tinanong kung ayos lang siya. Ipinahayag ng class representative na nag-alala siya dahil hindi raw pinapansin ni Zhao Chen ang mga mensahe niya nitong mga nakaraang araw. Agad niyang tinakpan ang sinabi niya at sabay-sabing nagtataka lang daw siya tungkol sa kanya ngunit pinakalma siya ni Zhao Chen at sinabing wala namang nangyari. Para ilihis ang usapan at tinanong niya kung bakit tumatanggi si Zhao Chen na bumili ng kaina-hinalang supplement ng kanilang guro. Diretso namang sagot ni Zhao Chen ay wala siyang pera. Sinubukan pa sana siyang balaan ng babae tungkol sa mga posibleng kahihinatnan ng hindi pagbili ngunit natawag ang pangalan niya bago niya ito matapos sabihin. Bago siya umalis at binati siya ni Zhao Chen ng good luck at nagsimula ang kanyang turn.
Nakagawa lang siya ng 25 pull-ups bago sumuko pero dahil bumili siya ng 2 bote ng supplement mula sa coach at mahikang na tumaas ang score niya sa 35. Biglang naliwanagan si Zhao Chen at ito pala ang dahilan kung bakit lahat ng estudyante ay bumibili ng sobrang mahal na kalokohan at dahil kung hindi ay maaari silang mapatalsik. Sa wakas na si Zhao Chen na ang tumapat sa pull-up bar. Pinanwisikan siya ng mata ng coach at alam niyang hindi kailanman bumili si Zhao Chen ng kahit isang bote. Ngumiti ito ng tuso at planong gawing halimbawa si Zhao Chen sa harap ng klase. Samantala ay pinagmasdan ni Zhao Chen ang pull-up bar at ang wrist guards at mukhang normal sa unang tingin pero alam niyang may dayay sa likod nito. Pagkapit niya sa bakal at nanlaki ang mga mata niya sa gulat at biglang bumigat ang katawan niya. Mabilis niyang naisip na ang mga kristal sa wrist guards ay nagbibigay ng dagdag bigat. Kahit ganoon ay hindi siya sumuko. Naisip niyang may hangganan din ang bigat ng mga kristal at kaya nagpatuloy siya na parang walang kahirap-hirap. Napatulala ang mga kaklase at hindi makapaniwalang ang tinatawag nilang mahina ay mas malakas pa pala sa kanila. Nagkagulo ang lahat ng lumampas sa 100 reps si Zhao Chen at sigawan ang mga estudyante na sinasabing second year na raw siya at pagkatapos niyang bitiwan ang bar ay dumulog ang buong klase at bombarding him ng sunod-sunod na tanong. Samantala ay napatigil sa pagkilos ang coach at iniisip kung nagpa-enhance ba si Zhao Chen. Unti-unting sumingit ang takot sa isip niya at baka hindi na kailangan ng mga estudyante ang peking supplement niya. Ngunit bigla siyang ngumisi ng demonyo at nag-iisip ng masamang plano laban kay Zhao Chen. Lumipat ang eksena sa principal na galit habang nakikipag-usap sa telepono tungkol sa pagkansela ng mga second-tier events. Ipinagtatalo niyang kapos na kapos ang pondo ng paaralan at halos puro third-tier lang ang mga estudyante nila. Ngunit malamig na sagot ng kausap sa kabilang linya na ang sistema raw ay naghahanap ng mga elite oracle at kaya ang pondo ay napupunta sa mga top schools. Pagkababa ng telepono at napasapaw sa noo ang principal na frustrated dahil wala silang sapat na pondo para makagawa ng kahit isang elite oracle. Napatingin siya sa itim na kristal na nakakulong sa loob ng isang salaming kahon at pilit nag-iisip kung paano mailigtas ang paaralan. Nang marinig niya ang boses ni Coach Gigi mula sa labas ay agad itong pumasok sa opisina at mayabang na inilapag ang listahan ng mga pangalang sinasabing magiging elite oracles. Ngunit pagtingin ng principal at lahat ay barely first year pa lang. Niloloko lang siya ng coach pero sinasabing mga prodigy raw ang mga ito. Saka sinabi ng coach na may isang estudyante na hindi karapat-dapat maging oracle. Kumagat ang principal at tinanong kung sino ito. Lumipat muli ang kwento kay Zhao Chen at papunta sa opisina ng principal na may kasamang demon sa tabi niya. Tinanong siya ng cursed book kung ano na naman ang pinasok niya pero nanahimik si Zhao Chen. Tumigil siya sa harap ng pinto at inalala kung gaano kasama ang reputasyon ng pinuno at umasa na walang masamang mangyayari sa pagpupulong. Habang inaabot niya ang door handle at biglang sumiklab ang apoy sa harap niya at ikinagulat niya ng todo. Natuwa ang demon na sabay sabing dumating na raw ang triggered wish na nabanggit niya noon. Inutusan nitong hanapin agad ni Zhao Chen ang bagay na iyon ngunit nagreklamo si Zhao Chen na napakasama ng timing. Napatigil siya nang marinig ang boses ng principal mula sa loob at sabi ay tumigil ka na sa pag-aksaya ng oras ay pumasok ka na. Pumasok si Zhao Chen at magalang na nagtanong kung bakit siya ipinatawag. Habang binubuklat ng principal ang record niya at tinanong nito at sa palagay mo ay ano ang kailangan para maging isang oracle. Bago pa man siya makasagot at siya na rin ang sumagot, pero ang lahat ay nakasalalay sa pera. Diretsahang sinabi ng principal kay Zhao Chen na mas mabuti nang tumigil siya habang maaga pa. Nawala ang kulay sa mukha ni Zhao Chen habang ipinapaliwanag ng principal na sobrang mahal ang paghubog ng isang oracle at hindi raw kakayanin ng isang mahirap na tulad niya. Sa isip ng principal ay mas mabuting putulin na ang pag-asa sa mga mahihinang estudyante habang maaga at ibalik na lang ang matrikula. Habang pinoproseso ni Zhao Chen ang sitwasyon ay nanlaki ang mata ng demon at napagtanto niyang ang itim na kristal ang hinahanap na bagay. Sinabihan niya si Zhao Chen na kunin ito. Pabulong na sinabi ni Zhao Chen sa cursed book na kunin na lang nito mismo ngunit agad siyang pinaalalahanan ng demon na kailangan ng ibang tao para gumalaw ito. Napaisip si Zhao Chen at hindi siya maaaring mapatalsik at lalo na kung gusto niyang makarating sa mid-city zone. Naalala niyang wala pang ni isang estudyante mula sa akademya nila ang umabot sa E2 level at kaya napakahalaga ng bawat estudyante para sa kanila. Tinanong niya ang demon kung siya ba ay pwedeng pumili ng gantimpala para sa misyon. Doon na naliwanagan ang demon sa binabalak ni Zhao Chen. Bago pa ito makapagsalita ay pinatigil siya ni Zhao Chen at idineklarang gusto niya ang borrow power skill. Sumabog sa galit si Goldfinger na sinasabing baliw at napakadelikado ng pinili niya. Ngunit buo ang loob ni Zhao Chen at ipinilit niyang kung mapatalsik siya ay hindi kailanman matutupad ang hiling ng demon at kaya dapat siyang pagkatiwalaan. Ayaw man niya at napilitan si Goldfinger na umamin na anuman ang mangyari mula rito ay hindi na maaaring isisi sa kanya.
Biglang lumitaw ang isang kumikislap na panel sa harap ni Zhao Chen na nagtatanong kung gusto niyang kunin ang kakayahang borrow power. Agad niya itong tinanggap ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos at pinatigil ng punong guro ang kanyang pag-iisip at tinanong kung mayroon siyang huling sasabihin. Matatag ang sagot ni Zhao Chen at gusto niyang muling suriin ng punong guro ang kanyang antas bago gumawa ng desisyon. Umiling ang punong guro sa tila walang pag-asang hiling ngunit iniabot pa rin ang kanyang kamay. Sa mismong pagdampi at napansin niyang mas malakas si Zhao Chen kaysa sa nakasulat sa talaan ngunit hindi pa rin sapat para manatili. Pumikit si Zhao Chen at napagtantong iyon na ang kanyang huling pagkakataon at desperadong sinubukang sumipsip ng mas maraming enerhiya ng bituin hanggat kaya niya. Bigla siyang naglabas ng dalisay na aura na ikinagulat ng punong guro. Maging ang demonyo ay nabigla dahil hindi niya inasahang malalampasan ng bata ang kapangyarihang ipinahiram niya. Napaatras ang punong guro at hindi makapaniwala sa nangyari. Bigla niyang naunawaan na nakalusot si Zhao Chen at ngayon lang umabot sa ika-4 na antas na ngumuso siya at sinubukang kalmiin ang sarili at tinawag si Zhao Chen at sinasabing dapat siyang lumahok sa nalalapit na paligsahan ng paaralan. Napakurap si Zhao Chen at nagtatakang biglang nagiba ang tono ng punong guro. Nanghamu pa ang tensyon at napagtanto niyang gusto marahil ng punong guro na gamitin siya bilang paraan para magpasikat sa harap ng kagawaran ng edukasyon. Umamin ang punong guro na para makatipid at balak niyang tanggalin ang mga walang silbi na estudyante at humingi ng paumanhin dahil nadamay si Zhao Chen. Bilang kabayaran at binigyan niya ito ng buong scholarship at 6 na bote ng suplemento kada linggo, mataas niyang sinabi na ang ating bayani ang kakatawan sa paaralan dahil ang buong kinabukasan ng akademya ay nakasalalay sa kanya. Naisip ni Zhao Chen kung gaano kalubha ang sitwasyon at kaya sinamantala niya ang pagkakataon at tinanong kung maaari niyang kunin ang itim na kristal sa estan. Ipinaliwanag ng punong guro na iyon ay yari sa Black Star Crystal na dinala pa ng dating pinuno at sumisimbolo sa pananampalataya ng paaralan. Ngunit napabuntong hininga siya at nagsabing kung babagsak naman ang paaralan at mawawala ng saysay ang simbolo nito at kaya pumayag siyang ibigay iyon. Buong kumpiyansa at nangako si Zhao Chen na ibubuhos niya ang lahat upang manalo sa tournament. Pagkatapos at nagtanong ang punong guro kung paano siya lumakas ng ganoon. Nagkunwari si Zhao Chen at sinabing tinatago lang niya ang kanyang lakas mula pa noon. Halos mabulunan ng punong guro at iniisip na ang pagtatago ng antas ay parang pinakamataas na pro-gamer move at nangakong hindi niya ito ipagsasabi kahit kanino. Maya-maya at pumasok ang isang babae sa opisina at inutusan siya ng punong guro na ihatid si Zhao Chen sa elite class. Pagkalipas ng ilang sandali at ipinaliwanag ng babae na ang buong ikalawang palapag ay nakalaan lamang para sa mga piling estudyante. Paglipat ng usapan at tinanong niya si Zhao Chen kung anong koneksyon meron siya sa punong guro pero umiwas lang ito at walang sinabi. Biglang pumasok si Coach Gigi na parang bagyo na humihingal at humihingi ng tawad dahil pinakiusapan daw niya ang punong guro na baguhin ang desisyon pero walang nangyari. Pinatigil siya ng babaeng guro at sinasabing hindi naman pala patatalsikin si Zhao Chen at ililipat lang siya sa elite class. Dagdag pa niya at hinahanap siya ngayon ng punong guro kaya't namutla ang mukha ng coach. Kinagabihan na pag-uwi niya sa maliit na apartment at bumagsak siya sa kama. Napabulong siya sa sarili at nagtataka kung paano nga ba nakarating sa ika-4 na antas ang isang tulad niyang kapos sa pera sa napakaikling panahon. Agad siyang sinabihan ng demonyo na huwag kalimutan ang misyon. Binalaan siya ni Goldfinger na hindi niya maloloko ang mga tao magpakailanman gamit ang kapangyarihan nito at isang bagay na alam na rin ni Zhao Chen. Ngunit sa isip niya at libre na ang mga suplemento at nakaiwas pa siya sa pagpapatalsik at kaya ayos lang muna ang buhay. Habang tinitingnan ng kanyang cellphone at napagtanto niyang ang tunay na problema ay ang malaking ng utang at kaya kailangan niyang mag-isip ng paraan para kumita. Kinabukasan sa paaralan na mas mukhang miserable siya kaysa dati. Habang nililibot ang maalikabok at sira-sirang lugar at napaisip siya kung anong klaseng lungga ang pinasok niya. Biglang may tumawag sa kanyang pangalan at isang lalaking nakangiting todo habang kamakaway. Lumapit siya at nagpakilala ang lalaki bilang Teacher Jen. Humingi ito ng paumanhin dahil hindi agad siya nakilala at abala kasi siya palagi sa klase. Tinanong ni Zhao Chen kung siya lang ba talaga ang guro doon. Napakamot si Jen at umamin na hindi maganda ang kalagayan ng paaralan at kaya siya lang ang nakatalaga sa advanced class. Idinagdag niyang ginagamit nila ang pinakaloob na bahagi ng gusali para sa pagsasanay at kaya maruming tingnan ang mga panlabas na pasilyo. Binuksan niya ang pinto at sinabing huwag mag-alala si Zhao Chen at dekalidad pa rin daw ang mga pasilidad. Nang pumasok sila at halos mapanganga si Zhao Chen at ang loob ay parang world-class gym na malayong-malayo sa labas. Ipinaliwanag ng guro na lahat ng estudyante ay nagsasanay mag-isa at inalok siyang ipakilala sa kanila. Habang pinagmamasdan ni Zhao Chen at mukhang ang 5-star fitness club ang lugar at puno ng enerhiya ang mga estudyante at kahit may ilan na lihim siyang sinusulyapan. Tinawag sila ng guro at ipinakilala si Zhao Chen bilang bagong miyembro ng klase.
Maayos na yumuko si Zhao Chen at magalang na bumati sa lahat, ngunit isang lalaking may pulang buhok sa likod agad ang nagpasimuno ng gulo. Nakaakbay ito at mayabang na ngumisi at tinutukso si Zhao Chen na tigilan na ang pagpapanggap at aminin na ginamit lang niya ang koneksyon para makapasok. Agad na sumabat ang guro at sinigawan ito na magpakabait at ipinaliwanag na si Zhao Chen ay nailipat dahil sa sariling kakayahan. Ngunit hindi naniwala ang pulang buhok. Matalas siyang tumitig na parang mandaragit na nakakita ng madaling biktima at biglang hinamon si Zhao Chen sa isang laban. Nagningning ang mga mata ng mga estudyante matagal na mula nang may ganitong laban sa klase at nagsimula agad silang magbulungan ng mga chismis. Isang lalaking blonde ang nagtanong kung ano ang nangyayari at ipinaliwanag ng babaeng may kulay rosas na buhok na may laban na magaganap. Napangiti ang blonde at agad na nagtanong ng higit pa tungkol sa bagong estudyante. Samantala ay pinayuhan ni Teacher Jen si Zhao Chen na tanggihan ang hamon, ngunit walang pag-aalinlangan itong pumayag. Kalma niyang idinagdag na okay lang sa kanya ang laban basta't walang paggamit ng nakamamatay na puwersa. Habang sa opisina ng paaralan at halos pumutok sa galit ang punong guro at nagtatanong kung totoo bang nakikipag-away na agad ang bagong bata. Ipinaliwanag ng guro sa tawag na tinanggap ni Zhao Chen ang hamon ni Wen Hao. Pagbalik sa laban at parehong hindi umatras ang dalawa, nakatayo silang magkaharap at kapwa nag-iipon ng mad aura. Napaisip ang punong guro, ngunit inakala niyang gusto lang ni Zhao Chen malaman ang antas ng lakas niya at kaya pinayagan ang laban sa arena. Makalipas ang ilang sandali at magkatapat na nakatayo sina Zhao Chen at Wen Hao sa magkahiwalay na mesa habang ipinaliwanag ng guro ang mga patakaran. Una ay bawal ang anumang panghihimasok mula sa labas. Pangalawa ay dapat pareho silang lumaban sa magkapantay na antas ng bituin. Nagduda si Wen Hao at hindi makapaniwalang i-rank oracle din si Zhao Chen. Tinapos ng guro ang instruksyon at mariing pinaalalahanan silang bawal tamaan ang mga maseselang bahagi ng katawan. Umiikot ang dalawang kalaban sa isa't isa habang muling binigyang diin ng guro na hindi pinapayagan ang nakamamatay na puwersa sa anumang pagkakataon. Dagdag pa niya at sinumang matalo ay hindi maaaring gumanti pagkatapos ng laban. Ang unang tama sa mukha o pagsuko ay magtatapos agad sa duelo. Sa isang kumpas ng kamay at sinenyasan ng guro ang pagsisimula. Agad umatake si Wen Hao at tumatarget diretso sa leeg ni Zhao Chen. Hindi man lang kumurap si Zhao Chen at nasalo ang braso nito at tuluyang nawalan ng balanse si Wen Hao. Mabilis itong bumawi at muling umatake at napagtatantong seryoso ang kalaban. Nagpakawala si Wen Hao ng sunod-sunod na mababanggas na suntok, ngunit kalmadong naiwasan lahat ni Zhao Chen gamit ang eksaktong galaw. Naiinis at nagpalit si Wen Hao ng taktika at sinubukang sip-ain si Zhao Chen. Sa ere ay umikot ang kanyang paa at ito ang kanyang pamatay na galaw na ang windhoek kick. Nasalo ito ni Zhao Chen gamit ang kanyang braso, ngunit ngumiti si Wen Hao at iniisip na tapos na ang laban. Mula sa parehong posisyon at nagulat siya nang biglang bumalikwa si Zhao Chen at tinadyakan siya ng mabilis at tumama halos sa leeg. Napaatras si Wen Hao at hindi makapaniwala at paano marunong ng martial arts ang lalaking ito, ngunit pinilit niyang bumawi at iniisip na ang pinakamahalaga ngayon ay protektahan ang mukha. Ngunit bago pa siya makaporma at marahang tinapik ni Zhao Chen ang kanyang ilong gamit ang kamaong nakasara. Ngumiti si Zhao Chen at tinanong na ibig bang sabihin nito ay panalo na ako. Napatigil si Wen Hao at walang masabi. Tahimik ang buong arena hanggang sa opisyal na ideklara ni Teacher Jen na si Zhao Chen ang nanalo. Hindi makapaniwala si Wen Hao na natalo siya at lahat ng estudyante ay nabigla sa resulta ng laban at sobrang lakas ng bagong dating. Si Zhao Chen naman ay tahimik lang at iniisip na masyadong mabilis natapos ang laban, pero kahit paano ay may natutunan siya. Tinanong niya si Wen Hao kung may reklamo pa ito. Sa gilid ng arena at halos hindi makapaniwala ang coach sa nakita. Si Wen Hao ay isa sa mga elite na dumaan sa profesional na pagsasanay, ngunit natalo pa rin siya ng bagong solte sa klase. Naunawaan ng coach na may natatagong pambihirang talento si Zhao Chen at marahil ito ang dahilan kung bakit pinasabi ng punong guro na bigyan ito ng espesyal na trato. Biglang dumating ang punong guro at binati si Zhao Chen at iniimbitahan siyang sumama dahil may mahalagang pag-uusapan. Nabigla ang babaeng may pink na buhok sa nakita at habang sinabi naman ng lalaking may dilaw na buhok na kailangan talaga nila ng tulad ni Zhao Chen sa kanilang grupo. Tinanong ng punong guro si Zhao Chen kung gusto niya ang elite class. Sagot niya ay bukod sa pagiging masyadong masigla ng mga estudyante at wala naman itong espesyal. Ngumiti ang punong guro at sinabing masasanay din siya at dahil ang mga malalakas ay laging umaakit ng pansin.